po ba? Kapag po ibinigay nyo ang kayamanan nyo dito sa lupa, alam nyo, tayo nakakatulog tayo ng mahimbing. Amen po ba? Kahit tuyo kinakain natin, masaya tayo. Bilinaryo sila. Nasa kanya mga payong lang daw yung diba? Minsan, tapos sasabihin natin, buti pa siya. Alam niyo, walang kwenta, kaya sabi nga doon, walang kwenta kayamanan ito kung wala kang Kristo sa Panginoon, ang Diyos. Ang hangad po nakikitaan lang tayo sa lugar na ito. Ang tunay na tahanan natin, ang tunay na masyon natin ay sa langit. Physical lang yan eh. Bagamat ang Lord talagang gusto niya ay bless tayo sa buhay na ito. Pero pag ginangad lang natin yung kayamanan, may nagnanakaw, sumisira, wala. Ang hangarin po natin ay kayamanan sa langit. Kaya, itong nakita po niya to na may suffering. Ito po yung ano niya eh. Naglilingkod siya, inner part, naglilingkod siya sa Panginoon, wala siyang anak. Mayaman siya, malungkot, akala ng malungkot pala siya within. Subukan niyo pong nakita, alam niyo po, yung mga mga walang anak na couples, malulungkot po yan. Sa totoo lang. Kasi kaya nga po nag-asawa para magkaanak eh. Mo ba? Diba? Malulungkot po. Tapos, siyempre, may mga pagkakataon na talagang hindi makabuo. Pero malungkot pala. Ang dami na namin, common friend namin, kumpare ko, mga wala silang anak, nasa kanila lahat. Pero, siyempre, gusto nila ng anak. Siyempre, yun yung next generation eh. Ako, isa lang po ang anak ko. Yan po, yung si Princess. Dadami yan. Dadami si Princess. Kaya, sabi ko, talagang iba pag may anak, masaya ka. Amen. Kasi mayroong papasahan ka ng legacy mo na magpapatuloy. Amen po ba? Kung ano man yung iiwan mo. Kaya, kaya sa paglilingkod sa Panginoon, may mga problema tayo. Hindi ko po alam mga yung mga problema sa buhay. Maraming pinansyal, maraming may sakit, karamdaman. Pero alam nyo, piliin pa rin natin magtiwala sa Panginoon. Amen. Piliin pa rin natin magtiwala sa Panginoon sapagkat alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan, katulad ng show na may tuma na ito. At doon, sabi nga, 1 taon mula ngayon ay magkakaroon ka ng anak. At sinabi ng babae, mahal na lingkod ng Diyos, huwag po niyo akong paasahin. Parang wala pang faith, no? Pero, sabi sa 17, ngunit dumating ang araw na nag-Leah Sunamita, tulad sinabi ni Eliseo, nanganak siya ng isang lalaki. Di ba po? Kaya, seek to serve even in sufferings. Talaga pong normal lang mag-suffer. Minsan may problema. Pero magtiwala tayo sa Panginoon. Kaya, sa number 5 po, cultivate gratitude to God first and foremost. Ito po yung ano siya ng gratitude niya na sabi doon, yung sinasabi doon na as promised na nagpasalamat siya sa with great distress, sabi doon, she went straight to Elisha for help, not even mentioning it to her husband. Kasi po namatay po itong anak niya. Pero nyo, binigyan mo nga ako, propeta, pero bakit naman namatay? Diba? Pero, hindi niya sinisi yung talagang, doon pa sa kwarto talaga ni Elisha, kung saan, kaya iba yung anointing doon eh, no? Anointing ng Lord sa kwarto niya. At doon po yung gratitude. Yung talagang, yung pasasalamat niya, talagang pasasalamat siya sa likod ng Diyos na binigyan siya, pero bumalik pa rin siya doon dahil namatay po yun eh. At naghimala pa rin ng Panginoon, binuhay po niya yung anak niya. Grabing yung relasyon ng man of God sa kanation na may tuman ay talaga napakatindi na talagang hindi pwedeng hindi natin buhayin yung patay. At doon natin makikita, no? Pero niya binuhay yung patay. Patay na yun eh. Kaya may dalawang klaseng patay, yung spiritual na kamatayan, saka yung minsan wala kang ganang mag-serve, tinatamad ka, at dumadating talaga po yung puntong yun. Amen po ba? Pag, lalo na pag may mga sinusubok tayo ng problema. Kaya,
Pero yun po yung inano niya, yung cultivate gratitude. Na kahit na anong problema, anong ano, ay talagang nagpapasalamat siya sa Diyos. At talagang siya ay cultivate a heart of gratitude to the giver of all things. Siya yung nag-alis, siya yung nagbigay, siya yung mag-aalis. Pero hindi hinayaan ng Diyos sa pamamagitan ng Propeta Eliseo na ang siya na may tuma nito ay hindi makatanggap ng pagpapala. At dahil doon po, isa isang ginawa ng siya na may tuma nito na pinatira na lamang ang isang lingkod ng Diyos sa kanyang bahay. At binigyan ng kwarto. Dahil doon, naghimala ng maraming beses ang Panginoon. At alam niyo po ba, sa verse, sa pang-anim na natin, yung speak eagerly and readily about God's works. Alam niyo, yung panghuling ginawa ng Panginoon sa na may tuma nito, ay makikita natin sa verse 8 po, 2 Hari, verse 8. Sabi po doon, kasi po nagkaroon ng tagutom sa lugar na yon, sabi niya, sinabi ni Eliseo sa ina ng bata na kanyang muling binuhay, umalis kayo rito at mga ibang bayan. Sapagkat sinabi ni Yahweh na magkakaroon ng tagutom dito sa loob ng 7 taon. Sumunod naman ang babae at sinabi ng propeta, umalis sila sa kanyang pamilya at nanirahan sa lupain ng mga Pilisteo sa loob ng 7 taon. Pagkalipas ng 7 taon, bumalik siya sa Israel at nakiusap sa hari na ibalik ang kanyang mga bahay at lupa. Kausap noon ng hari si Gehazi, ang lingkod ng propetang si Eliseo. Sinabi ng hari, isalaysay mo sa akin ang mga himalang ginawa ni Eliseo. Nang isinalaysay niya ni Gehazi ang tungkol sa pagkabuhay ng patay, dumating ang ina ng batang binuhay ni Eliseo. Pumunta nga siya roon upang humingi ng tulong tungkol sa kanilang bahay at lupa. Nang makita ni Gehazi ang babae, sinabi niya sa hari, mahal na hari, ito po ang ina ng batang binuhay ni Eliseo. Ang babae, tinanong ng hari kung totoo ang sinasabi ni Gehazi at sinabi niyang totoo nga. Kaya ang hari ay humirang ng isang tao, inutusan ng ganito, gawan mo ng paraang maibalik sa babae ang lahat niyang ari-arian, pati na ang ani ng kanyang bukid mula nang umalis siya hanggang sa araw na ito. Hallelujah. Biruin nyo, simpleng pag-alalay, pagtulong sa man of God na yon, hanggang nagkaroon ng taghirap, iniligtas pa rin siya. Makita nyo yun. Kaya, makikita po natin na hindi po mas talagang mayroon pong bunga lagi ang nagsaserve sa Panginoon. Lalo na po Amen. tayo ay nagiging katulong lagi ng ating pastora sa lahat ng gagawin sa church na ito. Kahit po sa DFC Magsaysay, iba't iba po yung gift nila. Meron nagsusupport, merong talagang makikita mo talaga yung nila. Kahit siyempre professional, iba yung po nila. Pero siyempre hindi po perfecto eh. Talaga iba't iba talaga ng gift. Pero dahil doon po katuwang talaga. Ano yung gift mo? Teacher ka, lahat, support. Doon po lalo lumalawak yung gawain. Hindi po magagawa ng ating pastora alam niyo po, ang gawain po ay isang teamwork. Tayo po ay laging, kaya nga po mayroong Joshua, may Timothy. Lagi po yan ang tumutulong tayo po ay nagkakaisa sa lugar na ito. Kung gusto natin po mag-expand ng gawain ng Diyos, maging katuwang po tayo sa Kingdom of God. Amen. Alam nyo, tatapos po ako sa lagi ko sinasabi ng Matthew 6:23. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Alam niyo po, hindi po ako tiga rito. Tiga Batangas po ako, 10 years. Dumating po kami ni Mrs. dito ay, kami po ang dala po namin ay yung damit lang po namin. At na-hire po ako dyan sa Subic Enerson kasi yung pastor namin sa Kalamba, walang mekaniko, dinala ako dyan. Pero ibang church po yun. Nag-serve po ako kasi matagal ko rin kaibigan ko. Alam nyo, gusto ko lagi mag-serve kay Lord. Ako multigatid po, may multicap po kami. Naghatid sundo po ako ng mga
mga miyembro sa Olonga po. Talagang nakita ko po talaga pag inuuna natin ng Panginoon, ang dami pong mga problema dumating sa buhay namin. Tinesting po ako ng Panginoong Diyos. Talaga pong una namatay po yung aking tatay. Namatay, pangalawa, 2020, namatay naman po yung aking, yung talyer po, nag-umpisa pa lang, namatay naman yung tatay ko. Naibenta ko po yung ipon-ipon namin. Nagsaserve po ako noon. And talagang katuwang po ako ng aking pastor sa ating sundo, sa may Bible study, gawain. Tapos, 2020 naman, nakumatos naman po yung nanay ko. Naulila na po ako. Awa ng Diyos, sasaging po, upahan ako dyan ng maliit na shop. At talagang okay naman po ang kita. Dinala ko po ang aking mga kapatid dito, dahil ako po ang panganay. Nagsiserve pa rin ako sa Panginoon, tinayanan ako sa support pa rin, sa gawain, despite na madaming mga dumadating na kamatayan sa buhay namin. At yung 2023 po naman po, namatay po yung aking kapatid dito po sa Balanga. Namayan po siya bigla. Talagang hindi ko po alam kasi wala naman siya bisyo, pero namayan po siya at namatay. Yan po sa Balanga natin. Ano yung napakasakit yun? Sa buhay ko bilang isang halos tumatay yung magulang. At hindi pala totoo yung yung pag dumadating yung problema, nasabihin natin na hindi, naitanong ko sa Panginoon po yan eh. Lord, naglilingkod ako sa iyo eh. Pinag-pray ko, Lord, wala namang bisyo tong ano ko eh. Namatay yung tatay ko, namatay yung ko. Sumunod naman yung kapatid ko. Hindi pwedeng yung saan ba yun, yung peak ng problema. Tapos, Lord, bakit ganito? Naglilingkod ako sa inyo, bakit ito naman yung binibigay niyo sa akin? Talagang tapo ako sa Panginoon nun eh. Hindi totoo yun, yung pag dumadating ka ng mapapatulong ka talaga eh. At sasabihin mo, Lord, parang ayaw ko na maglilingkod sa iyo ah. Ganito rin naman eh. Di ba? Pero matagal na ako sa support. Tinis ako ng Panginoon sa mga bagay na yun. Kasi talagang tao ka eh. Nasasaktan ka. Pero, alam nyo, may sa pagmamurmuring ko, sa ganun mga nakita ko sa ko, sabi niya, isa lang ang sa akin ng Panginoon eh, nangusap sa akin, ang pag-iisip ko hindi mo pag-iisip. Amen. Amen po ba? Amen. Siyempre, kung matos ang nanay ko, milyon ng gagasusin. Yung pala, inalis niya yung mga kasi po, panganay po ako, breadwinner, inalis niya yung responsibilidad ko sa magulang ko. Kasi mula kabataan, yun ang, kahit gusto ko mag-full time, ayaw kasi kailangan ko mag-support sa mga kapatid ko. Inalis yung mga, kasi ganun din, lalaki din sa kapatid ko. Alam nyo, talagang inano ko ng Panginoon. Doon dumating ang time na fully na pinilis ako ng Panginoon. Lord, patawarin niyo po ako. Kasi akala ko, yung pagsiserve sa inyo ay walang kwenta. At dito po sa Payumo, meron pong dyan, siya na may guma na ginamit sa amin. Hindi ko naman kamag-anak eh. Nag-start kami ng Bible study, yun po yung may-ari ng shop. Na-born again, no? At that time, na-stroke yung kanyang nag-aaway-aaway sila sa lupa. Pero yun, nag-aaway sa lupa yung mga magkakapatid. Ako pa yun binili na po namin yan. Actually, parang na po sa amin yan eh. Pero gusto ko legal. For the sake na lang ng legality. Alam niyo, siya na may kuman, hindi ko kilala. Binigyan po ako ng lupa sa Payumo. At yun po tinitira namin. Amen po ba? Yung namatay po yung aking kapatid na yun, ay